itutuloy pa rin nila ang charter change dahil wala silang plano na bumaba sa pwesto ang Bangag Marcos Jr. pagdating ng 2028. At ang gagawin daw nila ay tatanggalin ang term limits. Okay, isa yan. Yung isa pang plano nila, gurgurin na ang oposisyon. At nabilang ko na nga po, sino bang gugurgurin nila? Tatlong mga nakaupong senador, apat pala, 5 na, Bongo, Bato, Chis Escudero, Joel Villanueva, at saka si Jinggoy Ejercito. O di ba? Pag nawala yung 5 yan, 19 na lang ang natitira. At syempre, ibang mga senador dyan, matatakot, no? Ang matitira na lang sa minorya dyan, ilan na lang? Mawawala na si Bongo, si Bato, o si Jinggoy, o di ba? Pag nawala yan, o edi tatlong nawala na, no? At konti na lang kinakailangan nila para makonvict si Sara Duterte at matanggal sa pwesto. At dyan papasok yung pangako ni Boying Rimulya na pag siya'y tinalagang ombudsman, sigurado niyang pakukulong itong si Inday Sara Duterte. Kasi ako naniniwala, kahit ganong mahilig mag-bend ng batas itong si Rimulya, dapat kung susundin ni ombudsman ang batas, hindi po pwedeng matanggal o hindi po pwedeng makasuhan ng kasong kriminal ang impeachable officer hanggang hindi sila natatanggal sa pwesto. Kaya nga importante sa kanila na bilin pa rin ang katapatan ng mga congressman at kaya naman napakadaming anomalya sa ating pantaunang budget. Now, hindi ko po alam kung talagang nasuri na ng mga Senado yung pantaunang budget natin para sa susunod na taon. No? Pero sa tingin ko, marami pa rin diyang nakapasok na mga kababalaghan. Kaya naman may korupsyon, kinakailangan nilang bilhin ang mga lagda ng mga congressman para tuluyan na ngang ma-impeach si BP Sara. At ngayon, tingin ko, talagang binibigyan din nila ng pagkakataon ng mga senatong na kumita dahil kinakailangan nilang bilhin ang desisyon na guilty. At kapag natanggal na nga si BP Sara sa kanyang opisina, kakasuhan na. So yan po kanilang master plan. No? Pero ang nakakatakot, buti sana kung yan ang gagawin lang nila. Pero talagang sinabing informante ko, talagang may planong gurgurin.